Magandang araw po. Sana po'y nasa mabuti kayong kalagayan. Ako po ulit si Obet. At ito na po ang pagpapatuloy ng kwento ni Pinggoy. Ang Balat Kalabaw. Ika-23 tagpo. Pakinggan natin. Tinitingnan nila Pinggoy ang aso na sumakmal sa kanya. Habang ito ay kagat-kagat sa leeg ng aso niyang si Kulas. Hindi ito binibitawan ni Kulas. At ang nagpagimbal pa kay Pinggoy ay kamukhang kamukha ng asong sumakmal sa kanya, ang aso niyang si Kulas. Para itong pinagbiyak na bunga. Mula ulo hanggang buntot ay parehas na parehas ito. Walang pinagkaiba. Ang tanging pinagkaiba lamang ay siya ang tinangkang sakmalin ng aso na yun. Mabuti na lamang ay hindi pangkaraniwan ang kunat ng balat ni Pinggoy. At ang mga pangil nito ay hindi man lamang bumaon sa kanyang bisig. Ni isang gasgas ay walang tinamo ang batang si Pinggoy. Kaya pala Pinggoy, kanina pa na sumama ng aso mo sa atin. Mukhang nararamdaman niya ang nakaambang panganib. Sambit ni Abel. Kaya nga Abel, ngayon ka lamang din napagtanto. Tugon na lamang ni Pinggoy habang nakatingin ito kay Kulas na nakakagat pa rin sa asong sumakmal. Sa tagpong iyon ay mukhang hindi na gumagalaw ang asong sumakmal kay Pinggoy. Ngunit sa kabila nun ay hindi pa rin ito binibitawan ni Kulas. Nakabaon pa rin sa leeg ang kagat ni Kulas. Pinggoy, mukhang alam na nila na parating na tayo. Mabuti na rin at dumating ang totoong si Kulas. Sambit pa ni Abel. Nang tuluyan ng namatay ang asong nagpanggap na si Kulas, ay nagpalit ito ng anyo. Nagmukha itong isang lalaki. Subalit, ang pagkakakilanlan nito, ang itsura, ay mukhang hindi taga-baryo. Mukhang dayo ito. Ngunit sa kabila nun, ay kinakahulan pa rin ito ni Kulas. Halika na Pinggoy. Kinakailangan na natin magmadali. Umalis na tayo rito. Yakag pa ni Abel. Agad namang tumalima si Pinggoy. At sa pagkakataong ito, ay kasama na ng magkaibigan, si Kulas. Tinahak nila ang lihim na daan patungo sa bahay nila Kapitan Gesmundo upang mabilis silang makarating. Nang ilang sandali lamang
ay agad na may napansin ang dalawa sa kanilang harapan. May nakaharang na isang aso sa kanilang daraanan. Subalit, ang asong ito ay kamukhang kamukha muli ni Kulas. Kumahol naman ang kumahol si Kulas nang makaharap niya ang asong kamukhang kamukha niya. Dahil doon ay napatigil si Pinggoy. Kulas, kamukha mo na naman ng aso, sambit ni Pinggoy. Subalit, mula sa kaliwang bahagi ng talahiban ay may lumabas muli na isa pang aso. At kamukhang kamukha din ito ni Kulas. Kamukhang kamukha mo na naman, Kulas, yung aso. Dalawa na silang kamukha mo. Dagdag pa ni Pinggoy. Subalit, hindi nagtagal ay may kumaluskus na naman sa kanang bahagi ng talahiban. At kasunod nun ay may tumalon palabas mula roon. At isa pa ulit itong aso na kamukhang kamukha muli ni Kulas. Apat na aso na ang nasa harapan nila Pinggoy at Abil. At lahat iyon ay iisa ang itsura. Lahat sila kamukhang kamukha ni Kulas. Maliban lamang kay Kulas, ang tatlong aso ay nakaharang sa kanilang daraanan. At ang mga ito ay nagngangalit. Umaangil ang mga ito at bahagyang lumalabas ang mga pangil. Subalit, hindi natinag si Kulas. Agad itong pumunta sa harapan ni Pinggoy at animoy pinagtatanggol ang kaibigang tao. Kumahol ng sunod-sunod si Kulas. Isang pagbabadya na kung sino man ang mga has na manakit kay Pinggoy ay kanyang sasagupain. Hindi na ito alintana na tatlong aso rin ang kanyang nasa harapan. Patuloy pa rin ang pag-angil ng tatlong aso na nasa harapan. At bahagya pang lumapit ang mga ito papalapit kay Pinggoy. Nang biglang tumalon ang isa sa mga asong nakaharap sa kanila. Nagtangka itong sumugod kay Pinggoy. Subalit hindi yung pinalagpas ni Kulas. At agad niya itong sinalubong ng pagsakmal sa leeg. Sinakmal ni Kulas ang asong sumugod kay Pinggoy. Ngunit kasunod nun ay sumugod na rin ang dalawa pang aso at sinunggaban si Kulas. Naglabo-labo na ang mga aso. Isa laban sa tatlo. Samantala, napadampot naman ang bato si Pinggoy. At akmang tutulungan si Kulas. Subalit, hindi niya malaman kung sino si Kulas. Hindi niya malaman kung sino ang aso niya rito sa mga naglalabo-labong aso. Lahat sila ay iisa ang itsura. Lahat magkakamukha.
hindi malaman ni Pinggoy kung sino ang kanyang tutulungan. Subalit, pambihirang aso din si Kulas. Ubod ito ng liksi at tapang. At buong tapang na hinarap ni Kulas ang tatlong aso. At sa liksi ni Kulas ay nagagawa niyang makaiwas sa mga ito. Bagamat natatamaan din siya, ay agad din naman itong nakakabawi. Dala ng kanyang liksi at tapang. Nakaantabay naman si Pinggoy. At may nakaambang bato sa kanyang kanang kamay. Subalit, baka sa kanyang mukha ang pag-aalinlangan na baka si Kulas ang kanyang matamaan. Nang maya-maya pa, ay nakarinig naman si Abel ng mga pag-angil sa kanyang likuran. Pagkalingon niya, ay may mga aso rin na nasa kanilang likuran. At ang mga aso na yun ay hindi bababa sa 10 ang bilang. At ang lahat ng mga yun, kamukha pa rin ni Kulas. Subalit ang lahat ng mga ito ay nagtataglay ng mga matatalim at nanlilisik na mga mata. Mga matang handang sumalakay. Mga matang walang sinasanto. At mga matang handang kumitil ng buhay. Ngunit bago pa man makalingon si Pinggoy sa kanyang kaibigan, ay agad nang sumugod ang 5 aso kay Abel. Sabay-sabay itong nagtangkang sakmalin si Abel. Subalit, hindi tao si Abel. Nagtataglay ito ng bilis at liksi na higit pa sa tao. At agad niyang naiwasan ang mga tangkang pagsugod na yun. At saglit lamang ay iwinasiwas niya ang mga asong bigla na lamang naglipana mula sa paligid. At sa isang bigwas lamang ni Abel, ay agad tumilapon ang mga asong pumapalibot sa kanya. Parang pinagpaglamang ni Abel ang mga naturang peligro. Nagsipagtalsika naman ang mga aso sa talahiban. Ang natitirang mga aso naman, ang sunod na sumugod kay Abel. At kagaya kanina, ay parang langaw lamang itong binugaw ni Abel. Subalit, ang mga nagsipagtalsikang aso kanina sa may bandang talahiban ay nagsipagbalikan na. Subalit ang 5 aso na yun ay tila humigit pa sa doble ang bilang. Bigla itong dumami. Animoy, naging triple ang bilang na ito. At tila pumaikot pa ang mga ito kay Abel. At lahat nakatuon lamang ang atensyon sa kaibigan ni Pinggoy. At saka pa lamang ito napansin ni Pinggoy. Abel, ayos ka lamang ba? Tanong pa ni Pinggoy. Napangisi lamang si Abel. Baliwala lamang ito, Pinggoy. Ang sarili mo lamang ang iyong asikasuhin.
Baliwala ito. Tugon lamang ni Abel. At walang kabang mararamdaman sa boses ni Abel. Subalit pagkatapos nun, ay biglang napaiktad si Pinggoy sapagkat narinig niyang umiyak ang aso niyang si Kulas. Agad na napalingon si Pinggoy. Biglang nahintakutan si Pinggoy nung tagpong yun. Napaawang ang kanyang labi sapagkat kung kanina lamang ay 3 aso lang ang kalaban ni Kulas at sila'y naglalabo-labo. Subalit ngayon, biglang dumami ang aso sa kanilang paligid. At nakapaligid din kay Kulas. Hindi bababa sa 20 aso lahat-lahat. At lahat ay kamukha ni Kulas. At ang iba pa rito ay tumulong na rin sa paglalabo-labo upang kulatahin si Kulas. Sa paglalabo-labo ng mga asong yan, ay maririnig ang paimpit na pag-iyak ni Kulas. At hindi iyon maitatanggi ni Pinggoy sapagkat kilala niya ang kanyang aso. Iyon nga lamang, ay sino sa mga asong ito si Kulas? Hindi niya matukoy-tukoy kung sino dito ang kanyang aso. Ngunit sa kabila nun, ay patuloy ang paglaban ni Kulas. Walang aso ang umaatras. Tuloy ang paglalabo-labo. Nang biglang nakarinig ng paggalabog si Pinggoy sa kanyang bandang likuran. Pagkalingon niya, tumambad sa kanyang harapan. Sakmal-sakmal na si Abel ng mga aso sa kanyang magkabilang kamay at magkabilang paa. At hindi bababa sa 5 aso ang nakasakmal sa bawat kamay at paa ni Abel. Kalunos-lunos ang kalagayan ni Abel. Ngunit sa kabila nun, ay sumigaw pa si Abel. Mag-ingat ka, Pinggoy! Hindi ako makagalaw. May pangontrang ginamit sa akin. Hindi nakakilos si Abel. Ngunit kasunod nun, ay nag-iba ang tindig ni Pinggoy. Naikuyom ni Pinggoy ang kanyang 2 kamao at unti-unting lumabas sa kanyang katawan ang kakaibang liwanag na tila ay nagmumula sa loob ng kanyang katawan. Nais ko lamang pong i-shout out si Boss Ruel Verano dyan po sa may Banawa, Cebu. Shout out po sa inyo at maraming salamat po sa pakikinig. Nais ko lamang pong i-shout out si Ma'am Lizelle Jans dyan po sa may Biberach, Germany. Ang shoutout po ito ay mula po kay Ma'am Elizabeth Arnaiz
Shoutout po at maraming salamat po sa pakikinig. Nais ko lamang pong i-shoutout si Boss Val Dayot dyan po sa may Kalinog, Iloilo. Pasensya na po at natagalan ng shoutout. Maraming salamat po. Nais ko lamang pong i-shoutout si Ma'am Helen Casamayor. Ma'am, maraming salamat po. Isa po sa masugid natin tagapakinig po mula pa po nung nasa Saudi pa po siya. Maraming salamat po, Ma'am Helen Casamayor. Isa po sa ating mga silent listeners. Sobrang salamat po. Sana po, ingat po kayo dyan palagi. Maraming salamat po. Maraming salamat po. Nais ko lamang pong i-shoutout si Ma'am Mary Acelar dyan po sa may UK. Shoutout din po kay Ma'am Annie Apruebo, kay Ma'am Annie Viloria, at kay Boss Baby Langka. Shoutout po, maraming salamat po. Shoutout din po kay Ma'am Janet Verga dyan po sa may Qatar. Shoutout po kay Ma'am Liza Arcega. Shoutout po. Shoutout din po sa Manhattan Hamburger dyan po sa may Bukandala 3, Imus Cavite. Shoutout po sa inyo. Ganun din po kay Boss Fernando Marcos. Shoutout po. Shoutout din po kay Ma'am Christy Harm dyan po sa may Hamburg, Germany. Shoutout po. Ganun din po kay Tata Estong Nestor Bauyon dyan po sa may London, England. Shoutout po. Kay Boss Jing Fensalida, isa po sa ating mga silent listeners. Maraming salamat po. At kay Boss Bobby Gonzales at sa Gonzales family. Shoutout po. Maraming salamat po, Boss. Ganun din po kay Boss Camelo Aroy. Shoutout po. Kay Boss Malvin Esquera. Boss, shoutout po. Kay Boss Miguel Doris Kibel. Shoutout po. Kay Ma'am Imelda Pascua. Kay Ma'am Elizabeth Arnaiz. Shoutout po. Kay Ma'am Rosie De Mesa. Shoutout po. Kay Boss Haz dyan po sa may Saudi. Shoutout po. Salamat din po kay Boss BK. Salamat sa milk tea. Shoutout sa iyo. At salamat sa suporta. Shoutout po. Salamat din po kay Ma'am Eileen Rodriguez. Shoutout po, ma'am, sa mga suggestion. Maraming salamat po. At sa mga hindi ko po nabanggit, pasensya po muna. Pero sa next time po, i-shoutout po natin yan. Maraming salamat po.